Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng isyong kinasasangkutan ni Axel, Christine at ni Vice Ganda? Sino ba ang may kasalanan? At sino ba ang dapat na humingi ng tawad? Bakit sa viral video ngayon ay grabe ang iyak ni Christine habang kausap ang staff ng It's Showtime? You are watching Showbiz Ganap Global. Sa naging episode na Especially For You ng It's Showtime noong May 31, kung saan ang searcher ay si Christine at isa sa mga searches naman ay si Axel, ay naging mainit na usapan ang pag-call out ni Vice Ganda sa naging akmang pagbeso ni Axel kay Christine. Marami sa mga netizens ang nagalit kay Vice Ganda dahil tila pinahiya raw on national TV ang searchy na si Axel. Hindi nagustuhan ng ilang manonood kung paano sinaway ni Vice Ganda ang ginawang tangkang pagbeso umano kay Christine ni Axel. Ayon pa sa ilang mga netizens ay naging bias daw si Vice dahil kapag gwapo ang bumibeso, okay lang daw. Pero pag hindi ay sasawayin at sasabihan na mali ito. Matapos mag-viral ang eksenang ito sa mga social media platform, ay gumawa ng isang video ang searcher na si Christine upang ipahayag ang kanyang saloobin at upang may pagtanggol na rin si Axel. Ayon sa kanyang statement ay mukhang na-misinterpret lamang raw ng mga It's Showtime host si Axel. Dahil para sa kanya ay hindi naman daw siya na-off sa pangyayari at sa palagay niya ay normal lamang daw ang naging actions ni Axel upang siya ay comfort na mga oras na yon. Hindi raw siya nakaramdam ng pagnanakaw ng halik at naniniwala siya na walang ganoong nangyari. Dahil sa statement na ito ni Christine ay nagpost naman sa dating Twitter na ngayon ay X itong si Vice Ganda at sinabing, "Sorry na, mali ang reaksyon ko. Ang dating kasi sa akin at sa ibang nandun na-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy." Nagpost din sa kanyang Facebook account ang searchy na si Axel at nagpaliwanag. Ayon dito, "Hello everyone. Gusto ko lang i-clear at i-clarify about sa segment ng It's Showtime na Especially For You. Una, sumali ako for fun lang. Then, go with the flow sa mga kulitan at asaran. Tapos nung time na mag-meet na kami ng girl, yung mga hindi niya pinili, ay papalapit pa lang ako ay nakahanda na umappear ang kamay ni girl sa akin. Then, nag-appear kami. After ng appear is shake hands ko siya. Ang gagawin ko dapat ay yung ginagawa ng karaniwan. It's a bro code. After shake hands, dikit balikat. I do not intend to kiss her and yung angle ng cam akala hinatak ko or pinilit ko. Nakaupo po siya noon, hindi maabot kaya ganon ang nangyari. After that, may Vice call out na bawal daw ang ginawa ko to try kissing her or nakawan siya ng halik. Nablangko na ako noon, di ko na alam gagawin ko. Gusto ko lang malaman yung side ko, hindi yung kung ano yung nakita at napanood nyo ay paniniwalaan nyo. And please stop sending me and posting threat and bad words. Stop posting uncut version of video para lang mag-viral. Thank you sa mga nag-support sa akin at pinaniwalaan ako. I'm sorry if may mali man ako nagawa or mali sa panin nyo. Pero para sa akin, it's just like a bro code. And kay ate girl, sorry kung nagulat ka or na-feel mo na ikikiss kita. Hindi ko intensyon yon. And to the whole cast of Showtime, super grateful to be part of this segment. Thankful pa din ako, lalo na kay Meme Vice. Please stop bashing her. Nagulat lang din siguro siya. Nakatatlong TikTok videos naman ang nailabas na ni Christine. Ang pangalawang video ay sagot nito sa isang comment na sinabihan siyang, "Hugas kamay tayo ah. Try mo uli panoorin ang video. Ikaw yung may ayaw magpabeso girl. Kawawa naman yung guy pero kung pogi siguro, go go go." Pinaniwanag ni Christine na kaya ganon ang kanyang reaksyon ay medyo nahila raw siya ni Axel. Kaya naging uncomfortable daw siya. Akala niya kasi ay ihahag at ipapat siya sa likod, pero bro code pala ang nais na gawin ni Axel, gaya ng paliwanag ni Axel sa kanyang Facebook post. Humingi ito ng sorry sa mga nakamisinterpret ng reaksyon niya at binigyan naman niya ng acknowledgement ang ginawang pag-call out ni Vice.
Para sa kanya, nauunawaan niya na naging concern lamang raw si Vice sa kanya kaya ito nagawa ni Vice at ng ibang host. Sa pangatlong video naman ay sinagot nito ang comment na sana bumoses ka man lang, na hindi po wala po siyang balak ikisa ko. Kawawa ang tao. Sinabi ni Christine na noong mga oras na yon ay pareho silang na-shock sa mga pangyayari ni Axel. Wala naman daw kasi sa isip niya at hindi rin naman daw niya naramdaman na may intention si Axel na halikan siya. Maging si Axel din ay hindi na nagawang magpaliwanag kay Vice kung ano talaga ang kanyang ginawa. Sinabi rin ito na maikli lang din ang oras nila dahil patapos na ang segment kaya hinayaan na lang nila. At dahil trending na nga ang mga pangyayari sa lahat ng mga social media platforms, ay nagkaroon ng meeting ang It's Showtime host, staff at ang management kasama ng mga psychologist ng show. Napagdesisyonan nilang kausapin sina Axel at Christine. Ngunit sa naging pag-uusap nila ay nalaman ng It's Showtime na totoong na-off si Christine at may dahilan pala ito kung bakit sa kanyang nailabas na TikTok video ay iba ang kanyang sinabi. Kaya naman itong June 4 episode ng It's Showtime ay napilitan ng mag-release ng statement si Vice sa ngalan ng kanilang show. Depensa ni Vice, iba ang nakita ng kanilang mga mata sa loob ng studio sa nakita ng mga manonood sa telebisyon na naging dahilan para maninggigan siya para kay Christine. Sinabi nito, ang aming pong reaksyon kung bakit namin siya na-call out ay base sa nakita ng aming mga mata na reaksyon rin ni Christine na ikinilos ni Axel. Dahil po roon ay nagkaroon po ng usapin kung tama ba o mali, o kung ito ba ay sobra na, o na-discrimina ba si Axel dahil sa sinasabi ng mga tao na sa kanyang itsura kung bakit hindi nararapat na kanyang ginawa. Kamakailan lang nag-post si Christine, yung searcher, na hindi raw siya o na-misinterpret daw namin yung kanyang reaksyon sa ginawa ni Axel. Na hindi raw siya na-off at base ron sa statement na hindi raw siya na-off, I felt like kung hindi ka naman pala na-off, mali naman pala yung reaksyon namin. So dapat hindi namin na-call out si Axel. Kasi nga ulit, ang aming ginawang reaksyon, ang pag-call out namin ay base sa reaksyon, base sa nakita namin. So I said, I will say an apology. Ngunit bago ko po gawin dito sa Showtime, nag-usap-usap po kami dito sa Showtime ng aming staff, management, unit head, kami mga producers at kami mga host, at pinag-aralan po namin ang nangyari. Kasama na po ang mga psychologists ng Showtime na nakikipag-coordinate sa lahat ng searchers at searches namin sa Especially For You. At nakausap muli si Axel at Christine. At dahil po doon, gusto ko pong sabihin na binabawi ko yung tinweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Ito po ang aking paniniwala at paniniwala rin po namin na hindi namin kailangan mag-apologize because what we did was right. Nakausap siya ng staff ng aming producer at ng psychologist at talaga namang na-off siya at talagang mayroon siyang naramdaman na hindi siya komportable sa ginawa ng searchy. Mayroon siyang dahilan kung bakit niya sinabi sa TikTok na hindi na namin isi-share at nire-respeto po namin ang dahilan ni Christine kung bakit niya sinabi yon na hindi siya na-off where in reality na-off talaga siya. At since na-off si Christine, naniniwala ako na hindi mali na na-call out namin si Axel dahil karapatan ng isang babae na tumanggi o umalma kung sa pakiwari niya ay hindi siya komportable sa ikikilos ng sino man sa harapan niya. Karapatan po ng babae ang tumanggi at umalma at yun po ang nakita namin nung araw na yun. May pag-alma si Christine, kaya na-call out namin dahil obligasyon po namin. At bilang main host ng segment na yon, it was my duty to call that action out. Dahil kung hindi ko rin gagawin yon, ako ang mako-call out. Kung bakit namin hinahayaan. Ginawa po namin yun para protektahan po ang aming guest, na hindi rin matapakan ang kanyang boundary bilang isang babae. Noong puntong yun, ako, personal ko nakausap si Axel. Nauunawaan niya po ang nangyari at kinapupulutan niya po ng aral, at yun ang maganda po kay Axel. Si Christine, nauunawaan po namin siya and again may dahilan po siya kung bakit hindi niya nasabi sa TikTok na hindi siya komportable at na okay siya.
Again, ang gusto kong ipakiusap sana namin lahat, nawa po ay ihinto niyo ang pambabash kay Axel at Christine. Let's stop shaming Christine na sinasabing napaka-arte mo, hindi ka naman maganda. Karapatan po ni Christine po yun. At si Axel bilang tao ay karapatan niya ring matuto at bilang tao, bigyan natin siya ng pagkakataon na matuto. Let's stop bashing them. Kung gusto niyo po akong i-bash, okay lang sa akin. Kung sinasabi niyo kasalanan ko to, okay lang. Pero nakikiusap po kami na kung maaari ay huwag na pong i-bash si Axel at si Christine. Axel and Christine, andito kami. Sasamahan namin kayo magproseso at gagabayan namin kayo hanggang sa tuluyanin natin itong malampasan at kapulutan ng aral. After ng live statement on national TV ng It's Showtime at ni Vice Ganda ay tinawagan ng staff ng show si Christine. Sobrang sama ng loob ni Christine sa naging pahayag ni Vice Ganda dahil binanggit pa raw nito kung bakit niya ginawa ang naunang TikTok video niya. Lumalabas daw kasi na sinungaling siya at dahil dito ay mas lalo raw siyang maibabash ng tao. Ang video ito ay kuha ng kapatid ni Christine na ipinadala naman sa ex-boyfriend nito na si Derek at si Derek naman ay pinadala ang video ito sa kanyang kapatid na si Jello upang ipaabot sa mga netizen sa pamamagitan ng TikTok ang mga naging kaganapan at kung ano ngayon ang sitwasyon ni Christine. Kayo mga kachika, anong opinion ninyo sa isyong ito? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap global updates.